Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong ikinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang ating pong itutugon, ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ulitin po natin. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang magpapautang magiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mabait na dakila na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siya'y itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasaan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng turi, hindi ga uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapagtapos niyon. Baka mailagay ang pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo
pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatauan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, malinaw niyang sinabi, huwag kayong magkaroon ng anumang pagkakautang kanino man, maliban sa pagkakautang ng pag-ibig sa isa't isa. Ang batas ayon kay San Pablo ay natutupad sa pamamagitan ng pag-ibig. Sapagkat kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya ipagkakanulo, at hindi mo siya dadayain. Kahit ang lahat ng utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanasa, huwag kang magnakaw, ay nag-uugat sa isang salita, pag-ibig. Ngunit hindi ito basta damdamin lamang. Ang pag-ibig na sinasabi ni Apostol Pablo ay aktibong pagpapasya na isabuhay ang kabutihan sa kapwa. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit kapalit ay sarili nating kaginhawahan, ito ang pag-ibig na nakatuon sa kabutihan ng iba, hindi sa sariling interes. Sa ganitong pag-ibig natutupad ang buong batas ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman ayon ni San Lucas, tila mas mabigat ang hiningi ni Jesus. Ang sinumang hindi tumalikod sa kanyang ama, ina, asawa, anak, mga kapatid, maging sa sarili ng buhay, ay hindi maaring maging alagad ko. Sa unang dinig, parang napakahigpit na panawagan. Ngunit ang ibig ni Jesus ay hindi literal na iwanan natin ang ating pamilya, kundi ilagay siya sa pinakamataas na antas ng ating buhay, ang maging sentro ng ating pag-ibig, desisyon at layunin. Ang tunay na pag-ibig ni kay Kristo ay may kasamang pagsuko. Tulad ng isang taong nagtatayo ng tore o isang hari na magpasimula ng digmaan, kailangang magplano at magsuri muna kung kaya nating tapusin ang ating sinimulan. Sapagkat ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi isang madaling lakad, kundi isang landas ng krus at pagtitiis. Ngunit sa kabila nito, ito rin ang daan ng tunay na kalayaan at kagalakan. Kapag pinipili nating unahin si Kristo, nagiging totoo rin ang ating pag-ibig sa iba. Sapagkat sa Kanya natin natutunan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, ang handang mag-alay ng sarili para sa kapwa. Kaya't ang utos ni Apostol Pablo na ibigin ang kapwa at ang paanyaya ni Jesus sa sumunod ng lubusan ay iisa lamang ang pinagmumulan, ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, ang pag-ibig ga natin ay may kabuuang pagsuko o minamahal lamang natin kapag madali at magaan? Naway matutunan nating ibigin si Kristo ng buo upang sa ating pag-ibig sa Kanya, matutunan din nating ibigin ang isa't isa ng totoo. Ito ang hamon sa atin, mga kapatid, bilang Kanyang mga tagasunod. Sa atin pong araw-araw na pagparito, sa atin pong pagsisimba, iniiwanan natin ang mga gawain natin sa ating pamamahay. Ganitong oras ay magluluto pa sana ng pang-almusal, ngunit pinaubaya nyo na sa iba, sa inyong mga asawa o sa may bahay o ninuman, dahil pinili natin na makiisa at ating ipagdiwang ang ating pananampalataya.